Natapos na ang 15 araw na ibinigay ng Department of Transportation sa Philippine Coast Guard at Marina para imbestigahan ang paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Batay sa partial report, overcapacity at overloading ang isa sa mga tinitingnan dahilan ng paglubog ng barko. Kapag may overloading or overcapacity, posible pong nagkaroon ng cargo shift doon sa mga rolling cargos ng vessel, ng MV Tricia Kirsten 3. Hindi raw dumaan sa weighbridge sa pantalan ang mga rolling cargo, kaya hindi natimbang ang eksaktong bigat ng mga ito. Bagay na pinatotohanan ng isa sa mga nakaligtas. Ang inano lang nila, magbilang lang ng karga. Kung sakali sa bigas, estimated lang sila. Wala man timbangan, di sila magtitimbang doon. Lumabas din sa investigasyon ang umunoy poor seamanship o yung kakulangan sa kakayahan ng mga tripulante, lalo na nang magsimulang pumasok ang tubig sa barko. Wala nag-handle sa amin, wala nag-assist ni isang crew. Anong ginawa ng mga crew? Doon sila sa bubong ng barko nakaabang. Paglubog ng barko kaya occupied nila ang isang lifeboat, sila lang ang nakasakay. May inconsistency sa bilang ng mga pasahero sa manifesto kumpara sa bilang ng mga nakaligtas at nawawala. May mga natukoy na safety violations sa barko bago ang pag-alis nito, ngunit pinayagan pa rin itong makapaglayag. Isa sa mabigat na natuklasan sa partial report ay ang pagkakaroon umano ng safety deficiencies ng MV Tricia Kirsten 3. Lahat ng gamit nila, puro bulok. Ang life raft nila, substandard. Ang lifeboat nila, butas. Ang life jacket nila, luma, substandard. Nagbigay po sila ng rekomendasyon, bagaman meron talagang safety deficiencies that they themselves documented. Dahil dito, inatasan ni DOTR Secretary Giovanni Lopez ang Marina na magsampa ng kasong administratibo laban sa Allison Shipping Lines. Kasama rin sa pinakakasuhan ang mga tripulante. Bakit pa ulit-ulit na lang po ang Allison Shipping Lines sa mga ganitong insidente? Nasa preventive suspension na rin ang 8 opisyal ng Marina at 6 na opisyal ng PCG Regional Office 9 dahil sa insidente. Sakaling mapatunayang may kapabayaan, maaari silang maharap sa kasong kriminal. Samantala, nakapagbigay na ng insurance claim ang kinauukulan. 9 na pamilya ang tumanggap ng 200,000 pesos na death coverage, habang 13 naman ang nabigyan ng 50,000 pesos na burial assistance. Makakaasa po kayo ng pamunuan ng kagawaran ng transportasyon, pati po ng Coast Guard at Marina. Ay personal po namin tututukan itong kasong ito. Para sa mga nakaligtas, isang welcome development ang order ng DOTR. Mabuti talaga sir, maalis sila kasi hindi nila inaano yung mga, especially sa mga nangyari sa amin, maraming namatay, maraming nawala. Magkakaso ng administratibo, mas maganda, ma-revoke ang license nila. Hindi lang ito ang nangyari 3 beses na to. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.